Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Ngayon po ay araw ng linggo, October 5, 2025, alas 10 ng gabi. At bago po matapos itong araw na ito, pag-usapan muna natin itong inilabas ni Taberna. Ito pong nasa ating screen ay ang partial list ng allegedly mga insertions ng mga senador dyan po sa 2025 national budget. So, inunahan na po niya si Ping Lacson. Kasi si Ping Lacson dapat maglalabas ito kasi di ba sabi niya, halos lahat ng mga senators na kasama po sa 19th Congress ay mayroon pong budget insertion dito po sa 2025 national budget. At hindi pa po napangalanan ni Ping Lacson kasi mukhang malabo na pong pangalanan ni Ping Lacson. Kasi mukhang siya po ay kung hindi po siya mag-resign, sigurado siya po ay patatalsikin. Patatalsikin po siya kasama po si Senator Tito Sen, si Tito Soto, si Senate President. Kasi ayon kay The Good One, ewan ko kung totoong The Good One to etong si JB Ejercito to, ay meron ata silang mga kasamahan na 5 pa na mukhang babaliktad na. Aalis po sa majority dahil hindi raw sila masaya o hindi rin nagugustuhan ang pagpapatakbo o pamumuno ni Senator Ping Lacson dyan sa Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga ng flood control anomalies. At isa po sa hindi nila nagustuhan ay yung sinabi ni Ping Lacson na halos lahat ng mga senators ay merong budget insertion. So parang ang feeling ko nawindang sila mga kababayan. Nawindang sila doon sa sinabi ni Ping Lacson Sabi nila, teka, nako, etong si chairman ng Blue Ribbon Committee, binanggit na nga na halos lahat ng mga senador ay may budget insertion. Kasi itong budget insertion, ang pangit na po ng nung dating nung salita. Pag sinabing budget insertion, ibig sabihin, ikaw ay kumita. Ayun po yung lumalabas mga kababayan base po sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee, halos lahat po na may budget insertions na nadiskubre, na nabuko, ay kumubra po ng kickback. May 15%, may 20%, may 30%. At doon po sa sa budget insertion, doon po nanggaling yung corruption. So kapag nasabi na ikaw ay may insertion, iisipin agad ng taong bayan, ikaw ay corrupt. So, sabi ni Ping Lacson, halos lahat. So, naisip tuloy ng taong bayan, di halos lahat, corrupt. Pinaliwanag naman yan mga kababayan, pinaliwanag ni Tito Soto na ito pong insertion, hindi po ito necessarily masama. Kasi pwede po itong mabuti kung ito po ay dumaan sa tamang proseso. At kung dumaan itong insertion sa tamang proseso, ang tawag po dyan, amendment. Okay, so ganun na lang ang gawin natin. Kapag dumaan sa proseso, inaprobahan ng Senado, alam kung sino ang proponent, yan po ay tawagin nating amendment. Pero kung ito po ay patago, siningit, at talagang sinadyang ipasok para pagkakitaan, kasi nga kickback may kickback ayan po ang tawagin nating insertion. So sabi ni Taberna, etong unang listahan, partial list, ito yung pag sinabing partial, hindi pa po yan kompleto. Pero kung partial ito, ilan to? 15. Meron siyang tinirang may tinirang siyam. Yung siyam hindi pa niya pinapangalanan o hindi natin alam kung ilalabas niya yung siyam. Hindi natin alam kung yung siyam ba yun ay kompletong meron ding insertion. So aantayin natin yung pangalawang yung second list nung listahan ni Taberna na dapat si Ping Lacson si Ping Lacson na maglalabas, pero sabi ko nga malabo na kasi mukhang magbibitaw na. Kung hindi siya magbitaw, tatanggalin siya. So ito na, inunahan na ni Taberna. Kaya lang para namang nakakatawa itong ginawang listahan ni Taberna. Parang feeling ko parang Diskaya Alam mo si Diskaya?
Di ba si Diskaya talagang gumawa ng statement, gumawa ng sinumpaang salaysay. At ibinulgar niya ang mga congressman, ang mga mambabatas na di umano'y kumikita at binibigyan nila ng kickback kapag kumukuha sila ng proyekto dito sa Department of Public Works and Highways. Naglabas siya ng listahan, naglabas yung mag-asawa ng listahan, pero ang inalabas nila from 2022 to 2025. So partial. Kulang din. Sino nanghingi sa kanya? Hindi ko nasabihin sa inyo kung sino nanghingi. Alam niyo naman siguro kung sino nakikipag-usap dito sa mga Diskaya. 'Di ba? Insured nga yun sila Kaya pala yung isa talagang todo tanggol talagang halos inaaway na sila Senator Ping Lacson Halos inaaway na ito nga nandiyan sa Blue Ribbon Committee para lang maging state witness itong mga Diskaya. Kaya pala. Insured pala mga kababayan. Insured pala. Kaya naman todo, naku, sabi ko sa inyo kulang na lang makipagsabunutan itong senador na ito dyan sa Blue Ribbon Committee para lang talagang isama itong mga Diskaya dyan sa Witness Protection Program. Hindi pa nga natin pinag-uusapan yung yung 1 billion na naging 120 million. Kasi 'di ba, sabi ni Montulfo, merong isang senador na kinausap itong mga Diskaya at humihingi ng 1 billion para maipagtanggol dyan sa Blue Ribbon Committee. Sir, masyado mataas. Hindi namin kaya. Sobra ka naman, nakapal naman ng mukha mo, 1 billion. Tuwaan mo naman, sir. Sige. 120 million. Siguro bago dumating ng 120 million, nagkatawaran pa. Sige, kalahating bilyon. 500 million. Sir, kapal pa rin ang mukha nyo, sir. Ang laki naman yan, sir. Malaki ba? Papaayos ko sana kasi yung aking sige. 250 million. Sir, tangina mo naman Kakapal naman ang mukha mo, sir Buisit, bawasan mo naman, sir. Sobra-sobra naman yan para mapaayos mo yung yung hairdo mo ganun ba? Sige. 120 million. Take it or leave it. Di kinuha na. Sige na, sir. 120. Galit ka na Nagkasundo raw sa 120 million para ipagtanggol sa Blue Ribbon Committee. Hindi na natin pinag-uusapan yun. Kasi wala namang binanggit na pangalan si si Montulfo di ba? May nag-react lang. Merong pumutak. Alam niyo naman kung sino yung pumutak. Kung sino yung pumuputak kasi, siya yung nangingitlog, di ba? Ganun lang naman yun Pero hindi natin sinasabi na siya yun. Pumutak lang. Okay, so parang ganito rin si Taberna. Parang Diskaya na partial. Hindi niya kinumpleto yung kanyang listahan. At ang nakakatawa dito, tingnan ninyo yung mga nakasama rito. Ayan. Grace po, 11.4 billion. Si Grace po kasi alam ko nasa appropriations Siya yung finance di ba? Siya yung may hawak ng budget. So nag-insert daw si Grace po ng 11.4 billion. Sumunod si Francis Tolentino, bago umalis, bago natalo, may 6.3 billion. Amy Marcos. Itong nagmamalinis. 5.9 billion. Raffy Tulfo. Nako. Kaya pala tatahi-tahimik itong mga ito. 5.18 billion. Lito Lapid, 4.76 billion. Pero mo, wala nang ginagawa. May insertion pa. Grabe naman. Wala nang ginagawa ito Meron ginagawa ba ito? Alam ko, miyembro ito ng Komite di Silencio. Yung tahimik po dyan sa sa Senado. Cynthia Villar, nagkaroon pa ng insertion. Bago natalo sa Las Piñas, 4.36 billion Nancy Binay.
4.18 billion. Pia Cayetano, 4.13 billion. JBRC to, si The Good One. The Good One ba to mga kababayan? Sa tingin nyo The Good One? Kapatid ni The Bad One. Kayo ba naniniwala pa na The Good One to, si JBRC to? Kasi siya yung pasimuno ng nagsasabi, siya yung unang naghayag na parang nawawalan na siya ng gana at gusto niya nang umalis sa majority kasi nga ba't pinag-iinitan yung mga senators. Sabi niya, di ba dapat pinoprotektahan kami ng aming Senado. Pero bakit parang kami ang dinidiin? So ayaw niyang mabuko. Ayan, nilabas na ni Taberna. Meron kang 3.8 billion insertion. Coco Pimentel. Ito si Coco Pimentel, hindi po naman dyan sa budget. Pero meron daw insertion, 3.78 billion. Win Gatchalian, 3.75 billion. Bongo, 3.64 billion. Mark Villar, 3.63 billion. Risa Ontiveros, 3.03 billion. At Zubiri, 2.095 billion. So ito yung unang 15. Ang nakakatawa dito, yung mga nabuko, yung mga may insertion na merong kickback, hindi pa niya sinama dito sa sa partial list. Kaya sabi ko sa inyo, parang diskaya lang eh. Parang naglabas ka, nagbulgar ka, pero parang pili. Ay binulgar mo, parang nakakaduda. Bakit hindi kasama yung talagang dapat nakasama? Kaya parang sabi ko sa inyo, parang diskaya lang eh. Kulang eh. Pili eh. Pinili lang eh. Partial lang naman yan. Baka sabihin ni Taberna, partial nga yan eh. May susunod pa dyan. Di abangan namin ang susunod. Kaya lang, napansin ito ng ating mga kababayan dito sa partial list. Meron po itong 1,800 na reactions. Ayan mga kababayan, ito sa ating screen. 1,800 reactions. Tingnan nga natin. Ayan, doon sa 1,800 reactions, 1,500 po ang natatawa. Natatawa doon sa listahan ni Taberna, ni Tunying. Ayan po, natawa sila eh. Natatawa, ba't sila natatawa? Kasi para namang halatang-halata eh. Halatang-halata naman, bakit hindi kasama dyan yung mga talagang dapat kasama? Di ba? Mayroon namang nag-like na 230, may nagalit na 32. May nagulat na 22, may naiyak na 13, may nagpuso pa, pinusuan pa talaga. Napupusuan nyo pa yung mga ganyan? At merong nag-care, ewan ko kung sino yung kinikare niya. So, eto mga kababayan, Ito pong si broadcaster Anthony Taberna, nag-release po ng partial list dito sa alleged budget insertion sa mga senator sa 2025 national budget. Okay. Hindi naman niliwanag ni Taberna kung ito ay nasa amendments, bicameral insertions, or post-bicam adjustments. Basta makapagpalabas lang. Basta masabi lang. Basta maunahan ko lang si Ping Lacson. Ayan. So sa listahan niya, pinakamataas si Grace po. Sumunod si Tolentino. Ayan, sinabi ko na sa inyo kung magkano eh. Kaya lang, napansin ng ating mga kababayan na bakit ganun? Tunying. Bakit ganun? Ba't wala sa listahan itong mga pangalang ito? Chis Escudero. Bakit wala? Jinggoy Estrada. Joel Villanueva. Alan Peter Cayetano. Wala nga, panay didilis to Panay Maka Duterte to ang hindi kasama sa listahan Bato de la Rosa. Loren Ligada, Robin Hood Padilla, and Ramon Bong Revilla Jr. Pati si Angara. Nawala na sa chamber noong 2024 dahil nga naging DepEd Secretary. So parang anong klase ito? Yung mga sikat, yung na-involve diyan po sa flood control anomaly, wala sa listahan ni Katunying. Bakit ganun, Katunying? Ano nangyari? Meron ka bang tinititigan at meron ka lang tinitingnan? Kasi wala si Chis Escudero.
Wala si Jingo Estrada, Joel Villanueva, Alan Peter Cayetano, Bato de la Rosa, Loren Ligada, Robin Hood Padilla, Ramon Bongo Revilla Jr., Sani Angara. Kanino kaya nanggaling to? Sige nga, Tunying, Taberna, sabihin mo nga, kanino nanggaling yung listahan? Kasi parang may naiisip ako kung kanino nanggaling Parang yung inilabas din ng mga diskaya Alam ko kung kanino nanggaling So parang ganun ang tingin ko, Taberna. Doon din ata nanggaling ito listahan mo So, ayan po mga kababayan. Bakit ganun? Bakit etong mga tulongges, ito pong mga listahan na, ito po, highlight ko yung mga pangalan Bakit po wala dyan yung mga pangalan na itong mga tulongges na to? Ayan nga ina-expect natin na lalabas pero wala. Nilabas niya itong mga ito. Kaya pala nag-react si The Good One. Kasi meron pala siyang insertion. Kaya ngayon, ang gusto nila, bubuo sila ng iba pa nilang kasama at bibitaw na sa majority para magbuo ulit, sumama sa panibagong majority. Alam niyo, sa totoo lang, kapag ganyan, ang gusto niya mangyari dyan sa Senado, pinakamaganda, i-abolish na lang yan. Kapag ayaw ninyo, kapag hindi papabor sa inyo yung nagiging investigasyon at kayo'y madadamay, madadawit ang mga pangalan ninyo, ang gagawin ninyo, papalitan ninyo yung liderato. Pag ganon, JBARC to, hindi ka na the good one. Kasama ka na ng kapatid mo na the bad one ka na rin. Ano ang mali doon sa sinabi ni Lacson? Na parang, ano ba gusto nyo? Pagtatakpan kayo? Sinabi niya may insertion lahat. Bakit kayo nag-react? Bakit daw dinidiin ng mga senators? Bakit? Hindi ba kayo pwede idiin? Kung may kasalanan kayo sa taong bayan, dapat managot kayo, dapat sagutin nyo yan. Walang hiya. Ano yung gagamitin nyo sa Senado para protektahan nyo yung mga sarili ninyo? Anak ng tete, ang kakapal naman ang mukha ninyo. Kayo po ay pasahod ng taong bayan. Dapat naming malaman kung ano ang totoo. Tapos ngayon, ito nagsalita si Ping Lacson, ngayon ang gagawin nyo, tatanggalin nyo, sisipain ninyo. Hindi nyo nagugustuhan ang ginagawa ni Ping Lacson? Nagiging transparent lang yung tao? Ayaw nyo madamay kayo? Hindi sana, kung hindi kayo gumawa ng ganyan, hindi sana kayo damay. Saka, ipaliwanag nyo na lang. Diba? Ngayon, ang gagawin ninyo, magpapalit kayo ng liderato, tapos tatakpan nyo na lang. Hindi nyo na pag-uusapan. Tama rin na naglabas si Katunying Kaya lang, dapat, alam mo, Taberna, dapat kung naglabas ka ng listahan, dapat kinumpleto mo na. Hindi halatang halata, yung mga didilis, hindi mo isinama. Wala ka rin Wala ka rin sa ayos Dapat binuo mo na. May listahan ka pala Kasi lumalabas kung 11.4 billion kay Grace po, kay Chis Escudero, si Chis Escudero may pinakamalaki, 142 billion. Jingoy Estrada, magkano? Joel Villanueva, Cayetano. Ito si Mr. 10K. Ito yung gustong-gusto maging Senate President. De la Rosa, Padilla. Bakit ganun, Taberna? Ba't parang namimili ka? Ba't parang iba yung tinitingnan mo sa tinititigan mo? Pangit yung ganun. Pangit yung ganun, para ka si Diskaya. Kasi pares, insured. Kasi insured Hindi, saka ito si Taberna, endorser ng ng insurance, na ang, anong tawag doon? Independent director ay asawa ni Marcoleta. Tapos, eto namang si Diskaya, ang insurance ay eto ngang kumpanya na ang independent director, tama ba ako independent director? Asawa ni Marcoleta. So, parang
pag pinagduktong-duktong mo yung dot, parang umiikot-ikot lang sa kanila. Di ba? Endorser pala ito si Taberna nung Stronghold Insurance, na kung saan independent director yung asawa ni Marcoleta, kaya pala mabait do sa mga diskaya at talagang pinipilit na maging sumailalim sa Witness Protection Program. Kaya pala, kasi meron pa lang silang interest. Meron silang common, ano tawag doon? Meron silang wanting in common. Insured. Insured po sila. Grabe na ito. So yun mga kababayan, yung nilabas ni Tunying. Nakakatawa lang kasi yung mga pangalan ni Chis Escudero, Jingoy Estrada, Joel Villanueva, Cayetano, De La Rosa, mga Didilis, Lindigada, Robin Hood Padilla, Bong Revilla, Sani Angara, wala po sa listahan. Sabi ni Taberna, partial nga eh. Sige, di partial. Pero, bakit hindi pa binuo? Halata ka masyado eh. Diskayang dating mo. Piling-pili eh. So, yun lang po muna mga kababayan Eto nga, hindi lang si Taberna ay pinagtawanan lang po ng taong bayan. Pinagtawanan lang po ng mga netizens at sabi nga dito, wala si Chis, wala si Joel at Dinggoy. Obvious na galing kay Marcoleta yung list. Galing daw kay Marcoleta yung listahan kasi wala si Chis, wala si Joel, wala si Dinggoy. Mas credible pa si OG Diaz kaysa kay Kataning Tunying. Kulto ng fake news yan eh. Mabaliktad yata yung lista. Pakawala yan para manggulo. Grabe hype kay Risa tapos siya pa pala isa sa pinakamababa. Yun nga di ba? Ang baba nung kay Risa Ontiveros, pero bakit naging topic ni Tunying, ito si Risa. Ba't di niya pinag-usapan si Grace po? Ba't di niya pinag-usapan si Tolentino? Ba't di niya pinag-usapan si Amy Marcos? Bakit tumutok siya kay Risa Ontiveros? So, ibig sabihin, there is something fishy. Diba? Dito kay Taberna. At hindi pa nga sinama. Grabe, hindi pa sinama si Chi, si Denggoy, si Joel. Bakit daw hindi isasama? Siyempre, hindi niya isasama si Chis, Cayetano, Jinggoy, Joel, Villanueva, Bong Revilla na nasangkot sa flood control kickbacks. Halatang halata. Yan Parcel from the bottom. Yun yung pinakamababa. Yung top 9 daw yung pangalawang yung susunod na list. Kaya pala tatawid na ng bakod si JB, mabibisto na. Sabi ko nga sa inyo, hindi na to the good one eh. Yung dalawang magkapatid, na sila? Parehas na silang the bad one. So, yun lang po muna, mga kababayan, abang tayo sa susunod na lista ni Taberna. Tingnan natin kung sigurado yun yung nasa top 9. Ito po yung nasa baba. Kasi kay Chis Escudero lang, 142 billion na eh. Ito, 11 lang Wala pang 12 billion. Doon sa usapan doon sa iba, ang lalaki na eh. 100 plus billions na eh. So, yan mga kababayan, ang listahan ni Taberna na pinagtawanan lang kasi nga, para naman kasing tanga eh. Maglalabas ka ng listahan, halatang halata pa. Naalaman tuloy, ng kababayan natin kung kanino raw nanggaling yung listahan. Ano sabi? Ano sabi raw? Obvious na galing kay Marcoleta yung listo. Damay pa si Marcoleta. Galing daw kay Marcoleta yung listahan. Kasi maglalabas ka lang halatang-halata pa na pili. Okay, so ilan po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Ito ay sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.